sa ating this is going to be the parang pinaka-orientation natin, and we are going to discuss. Actually, ang unang part dito is about leveling of expectations. So mali. I think, yeah, nabaliktad yung aking slide. Leveling of expectations, ibig sabihin nun, so what do you expect from this training? And ano naman yung iyong, kumbaga, apprehension, if any? Ano po yung in-expect mo, sir, sa ating training na gagawin? Para I will also discuss with you kung ano ba yung ating maging platform, no? Ano yung ating maging ika nga, ano yung mga inaasahan natin na gagawin natin for the next 4 months. Kasi ang training na ito, kung every Saturday natin gagawin, this will be until June, first week of June. Okay? So sir, ano ang in-expect mo na mangyari? May I know? Naka-mute po kayo, sir. Okay. Yeah. Yeah, okay na, sir. Opo. Yes, sir. So, yun, sir, since I want to learn how to run a spa effectively. Kasi pwede rin namang magtanong lang ako dun sa mga kaibigan ko na meron ng spa. But then, of course, I would want to have a deeper knowledge on how to really run the spa and effectively. Hindi yung ano lang. And of course, para ma-prevent ko rin yung mga magugulat na lang ako na, ay, kailangan pala gawin ko to. Opo. So somehow, meron dapat akong foresight kung ano yung mga i-expect ko when I run a spa. Mm-hmm. Ah, Yes. Si Maymay is your staff. Ano po? Ito yung pumasok ngayon. Maymay? Maymay? ah, Yes hindi po. po. Yes. May, ang aking tanong sa bilang panimula natin is, ano ba in-expect mo na gagawin natin sa training? No? Kasi you are going to participate sa ating program. Ano yung in-expect mo na gagawin natin? Ano yung in-expect mo na mangyayari sa ating pagsasanay for the next 4 months? Sige po, walang tama't maling sagot. Ano mo lang yung saloobin mo lang po. Yes, ma'am, go ahead. Sabihin mo lang kung ano yung inaasahan mo na mangyari, ano yung inaasahan mong gagawin ni Sir Benji sa buong panahon na ating pagsasanay. May? Nawala si May. Wala. Anyways, so ayun. Yes, May. Baka meron ka pang sabihin. I'll give you time. Yes po, ako po. Go ahead Hello po. po. Oh, yes. Yes po, ano po yung tanong? Sorry po. Yes. Anong in-expect mo? As you can see, nakikita mo slide na to, leveling of expectation. So, ano yung inaasahan mo na mangyayari sa panahon na sasama ka rito sa ating training? Inaasahan ko po na mas marami po akong matututunan at may a-apply ko po yung matututunan ko po mula po dito sa pag-aaral po na ito. Okay. Sige po. So, yun yung no? And then, meron ka bang apprehension? Meron ka bang agam-agam na baka hindi mangyari? Parang ganon? Opo, yung pong apprehension ko lang po na baka hindi ko yung parang hindi ko po ma-meet po yung standard o yung tamang ko po sa mga dapat kong gawin. Kumbaga, yung pong ine-expect po na dapat yun po yung ginagawa ko. Yun po yung parang kinakabahan po ako sa ganun po. Okay. So, baka hindi mo ma-meet yung inaasahan sa'yo. Ganun ba yon? Yes po. Okay. Sige. So, ibig sabihin nun is number one sa ating expectation, inaasahan natin na you would broaden your
knowledge, no, your information pertaining to massage. Ano ba yung mga dapat at hindi dapat mangyari o hindi dapat nating gawin? Things like those. Ngayon, along the way, kasi ang ano natin diyan i-adjust natin yung ating ano, 'di ba? Yung expectations natin in such a way na hindi naman tayo mafo-frustrate. Ay, bakit gano'n? Ba't ganito? Hindi naman 'to inaasahan na mangyari. Things like those, ano? So, pero tandaan natin na ang ating training ay hindi ito kumbaga parang katulad ng LMT training. No? Kasi sa LMT training, it's more on spoon feeding. No? If you feed ka ng information, ang gagawin mo lang, nganganga ka at tatanggapin mo lang. Susubo mo. No? Susubo sa iyo and then ngunguyain mo lang. Pero dito, ang ating program, kumbaga sa pag-aaral, para itong master's degree. No, kung may college degree tayo, this is higher form of learning. Bakit? Kasi as much as possible gagawin nating interactive, no? Although siyempre hindi ko naman aasahan na yung output o yung presentation ninyo is maging ano talaga, no, yung pangmataasan. Kasi tulad ng ating mapapansin, ang ating programa, this is something that is entirely a basic, no, entry level natin sa spa management. Okay? So I myself, ako din nasa learning curve din ako, although 20 years na ako sa massage industry, 20 to be exact, mga 25 years na ako sa massage, pero naging license ako 2004, and then nag-accredited ng DOH 2013, pero marami-rami pa rin akong dapat matutunan, no? So ang akin na lang Learning dito is process. I'll be sharing with you information that I've learned through the years na pwede niyong mapulutan ng aral, no? At pwede niyong magamit, no, sa inyong operation para to stay competitive. Kasi alam naman natin, whether we like it or not, kapag may spa ka, ang unang papatay sa iyo hindi yung hindi yung sarili mo kundi yung competition, no? Kasi whether you like it or not, ang labanan sa spa business is medyo mahigpit din, no? So you need to be advanced ka lagi, no? You need to be equipped, you need to have the best knowledge possible kung paano natin i-cope yung mga in-expect natin ng mga challenges. Okay? So, yun yung ano natin. Kaya lang, tulad ng sasabihin ko, makikita nyo later on sa ating course requirements is that highly participative tayo, no? Kailangan ko yung input nyo kasi para yun yung i-digest natin, yun ipo-process natin. Based ito sa inyong nararanasan in the field, no? Sa inyong spa. So, ganun yung gagawin natin. And regarding sa yes, balikan lang natin konti. I think we missed something here. I do not know if it's here. Ayan. So just to give you an idea, regarding nabanggit ko na kanina yung aking karanasan, I have like what I mentioned kanina, may mga international conferences tayo na atinan, and then I was able to go into other spas and big names in the spas sa Asia Pacific region, and I've studied a lot about the spas, even the local, no? And mamaya makikita natin as we go along kung ano man yung mga bagay na yon. And then just recently, I was able to represent our country sa World Expo. This is a 6-month World Expo activity sa Osaka, Japan, wherein ako yung naging kabahagi ng team na nag-promote, no? Promote po natin yung ating pong Hilot Wellness doon sa Philippine Pavilion ng Osaka Wellness ng Osaka World Expo. So that also give me my latest appreciation kung ano yung mga kaganapan, hindi lang sa mga spa, kung even itself doon sa pagmamasahe. Okay? So ayun po. And the next one here is, ano ba yung na-mention natin kanina, ano yung ating course requirements for you to be able to pass this program? Okay, number 1,
ang mahalaga sa atin po yung ating pong attendance and participation, no? So engagement natin sa ating training. And I'll give you, meron tayong 10% on that. And class reporting, I will give you an opportunity later, mamili kayo kung alin sa mga topics natin for the next few months ay yung inyong pipiliin, no? I would suggest, I would give you 2 choices kung ano yung topic na pwede nyong aralin at ipipresent sa klase, no? Para ano yun, kumbaga ma-share ninyo kung ano yung exposure ninyo and something that you would like us to know, no? Especially me, para malaman ko rin kung ano yung appreciation ninyo doon sa mga ginagawa natin. And I will also be asking you to have a deliverable na at the end of the course, I will expect na mag-submit kayo ng ating pong uh, you will be able to come out your own business concept, yung plan po ninyo. So later pag-aralan po natin, pag-usapan po natin po yan. So you just make a draft kung ano po yung inyong business concept, ano po yung business plan ninyo regarding sa spa. No, titingnan po natin yan kung ano po yung pwede natin magiging parang critic, no? Paano natin masasuggest, paano natin ma-improve. Because at the end of the day, ang gusto natin is that from where you are right now, hindi lang medyo, but aangat tayo sa ating pong kaunawaan sa mga bagay-bagay relative dito sa spa management. Okay? And I'll be giving you quizzes and exams. No, 60% po yung grading makukunin po natin sa ating pong quizzes and exams. So all in all, that will be 100%. Okay? So ganun po 'yon. And yung fee po natin, yung nasettle mo yata, sir, is 7K, ano po? Oo, sir. Okay, 7K. Yung tuition talaga, the regular tuition is 12,800. Mababa ito kasi yung sa LMT, ang average na rate sa Manila is 15K, no? 15,000. So mababa siya. Pero ginawa ko lang din, binagsak ko ng 50% less. No? Kasi ang akin lang naman is para more people will be engaged in this program, and then magkaroon tayo ng pag-angat, no, ng ating pong level regarding doon sa spa management. No? Kasi karamihan sa aking na-observe through the years, marami nagsusulputan ng mga spa. Pero pag pagbilang ka ng mga 3 taon, almost half of them, hindi mo na makikita after 3 years. Okay? So, ang aking assumption dyan is that parang parang kabute, biglang nagsusulputan. Pero kasi akala ng iba, 'di ba? Kasi ang ROI mabilis eh. Day to day ang income pumapasok, 'di ba? Pero ang problema diyan is there are many factors to look at para ma-survive natin yung yung 3-year grace period ng business, 'di ba? Kasi pakyat ka eh. Pero kung hindi natin maiwasan yung dapat iwasan, hindi natin gagawin natin dapat nating gawin, chances are hindi ka magsusurvive, no? Hindi ka magsusurvive. Kakainin ka ng competition, kakainin ka ng mga challenges within the spa. Kasi sa totoong buhay po, ang number 1 headache at number 1 source din po ng income ay mga therapists. No? Yun po yung aking na-observe po. And meron pa akong isang napag-aralang isang spa na sabi ko, bakit ang turnover ng spa is mabagal? No? Bakit ang turnover ng spa mabagal at tumatagal yung kanilang mga tauhan? So, all along, nung ina-analyze ko, kumpara doon sa ibang, alam ko rin, na lalo na sa Manila, kasi I've been operating in Manila ng ating training institution for almost mga 15 years. Nakita ko yung mga gaps. Sabi ko, kaya pala ganito, kaya pala ganito. No? So, we would know about that later on. Okay? Sige po, sir. Thank you po. Opo. Kasi na to hinabol ko lang to actually. Okay. And I will also be giving you free handouts later on. Pero hanggat maaari po is siguro at the end of any natin, syllabus, and then I will just give you the handouts later on. Para meron din pong i-reference. Okay. Apo. Tutuloy po tayo. Ito po yung mga modules po na ating pong aaralin, no, for the next few months. Overview on the spa industry. Ano ba yung spa industry?
ano ba yung mga iba't ibang mga ika nga yung mga iba-ibang types of spas, and then later on we also discuss ano ba yung tinatawag din na service, excellence in service, and customer care. And then dito natin mapag-usapan kung ano ba yung pwede nating sabihin na best practices, no? Lalo na sa mga ibang spa na nagkaroon tayo ng personal na encounter with them. Paano yun? Ano yung kanilang masasabi? Ba't natin masasabi na kanilang service is excellent, no? So excellent service. And of course, customer care. And then we'll tackle also about spa operations and hygiene. No? Ano ba yung mga nangyayari at dapat nating gawin para maging efficient, maging effective yung operation nating spa. No? So kasama din po yung hygiene. Yung hygiene ito is based doon sa DOH na mga requirements, lalo particularmente doon sa Presidential Decree 856 Section 13 na nagsasabi kung ano ang dapat regarding doon sa kung ano yung mga expectations ng ating pamahalaan regarding sa pag pinag-usapan natin yung hygienic practices. Okay? And we'll also tackle doon sa staff and basic team management. Tulad nung nabanggit natin kanina, although madali mag-set up ng spa, the normal thing is it's either yung therapist natin ay they would deliver or they wouldn't, no? Minsan may mga turnover silang, may mga pangyayari sa spa na kung hindi maiwasan, kung hindi maagapan, naging cause ng ating pong turnover, no? Kaya kanina lang may nagme-message sa akin, matagal na natin tong client, sabi niya, sir, tulungan niyo kami. Kulang naman po kami ng spa, therapy sa aming spa. So, ayun po, yun po nangyayari niyan kasi may mga pakikita po tayo later on na malakas din ang sulutan sa industry, no? Malakas ang pirating. Although I wouldn't recommend that, no? Kasi pagka pinapirate mo yung tao, nakukuha mo agad, pero chances are hindi rin yan tatagal. Okay? Kasi yung mode of acquisition mo, yung acquiring them is hindi dumaan sa tamang proseso, no? Parang common na understanding natin na easy to get, easy to lose, no? Madali mo nakuha, madali mo na mawawala. Things like that. So later on we'll find out ano ba yung sekreto. Bakit kailangan talaga na pag-aralan natin maigi yung ating hiring mechanism. Paano natin sila sinasanay, paano natin tinatanggap, paano yung mga pwedeng mekanismo natin para mapigilan yung pagtagas ng ating mga tao, lalo tigit pag sinanay natin sila ng husto ng iba't ibang mga massage modalities. Okay? And of course, yung spa marketing and promotions, no? Ano pa yung mga iba't ibang mga strategies? Ano ba yung na-apply natin? Ano ba yung pamamaraan para makilala tayo and then we'll be able to make our services known, no? Hindi lang tayo nag-aabang ng client na pupunta. Dapat proactive tayo. No? Gagawa tayo ng paraan, ng strategy para we would be noticed at the same time, pag na-capture sila, yung ating client would always come for more. Ayan. No? So two-way process po yan, but we will discuss on that later on. Okay? Natulad ng panguli, sinabi natin spa business plan. No? So I will just give key principles. Naman ito kailangan talaga nating usisain ng husto, but at least you will have an idea what a business plan is and then how it will operate, you will use it to operationalize yung ating pong business plan. Okay? So, yun po. Yan. So, ang ating outline sa ating introduction, actually, this is an overview on the spa industry. And yes, pag-usapan natin yung evolution ng mga spa and types of spas and services offered and current industry trends. Ano ba yung mga nangyayari sa industry na ating pong ginagalawan, no? At maaari pong ano po yung mga challenges, no? Ano po yung mga potential na mga problema na ating kaharapin, no, habang tayo nag-ooperate ng ating pong spa. Ayan, so hindi ko na itataka ito, kaya ito na po yung mga sub-discussion natin sa bawat module po natin. I will now proceed doon sa next slide po natin for a while.
Kapag may tanong po kayo, sir, pwede nyo pwede kayo mag-chat doon sa ating pong Zoom chat, no, para babasahin ko na lang later on. Para tuloy-tuloy po yung ating discussion. Ano po? Sige po. Okay. 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 Mm, Ayan. Nakita niyo na po yung slide na to, overview on the spa industry. Yes po. Okay. So, here we Opo. are. And ito yung pinakaunang module natin. Okay. So, ano po yung, by the way, tatanong ko po sa inyo, ano po ang ating pong understanding when it comes to the spa management? Ma'am, ano po? Pag sinabi po Uh, spa industry or spa management, ano yung unang papasok sa isipan natin? Relaxation po. Relaxation. Yes po. Okay, what else? Ah, may peace po. Peaceful May, para gawin po siya. o kumbaga conducive for massage yung environment, tama? Yes po. Yes po. Ibig sabihin nun, malinis, maayos, and then merong soothing music, no? Yes po. Ah, ano yan? Kumbaga welcoming sa ating mga client na pumapasok. Okay? Yes po. Kayo sir, what about you sir? Ano ba yung iyong appreciation sir o iyong understanding sir regarding the spa or spa industry? Parang stress reliever po kasi yan eh. So, Okay. it's more of not just the physical wellness but more of the emotional and even the intellectual aspect po. Kasi syempre Mm. pag relax ka, pag na-relieve ka sa stress, so the whole being is actually being affected by by how you see the place and how you were able to experience yung binibigay na service ng spa. Okay. So ibig sabihin nun, hindi lang siya physical, no? Hindi lang siya physical. Yes. It's also it goes beyond the physical, no? Kaya emotional, Yes, it goes uh, beyond this. yun na mention mo Intellectual. kanina, Yeah. intellectual kasi Yeah. na-enhance yung intellectual capacity ng tao kapag Yes. relax yung kanyang isipan, Relax your mind. Yes. yung mind niya, and then Emotional. emotional, no? Yeah. You Be feel more good. positive. Yes, Yeah. you feel good about yourself. Yes. And also, ika nga, meron din tayong tinatawag na yung psychological need ng isang tao, which is the need for touch, ay ably met, no? Natutugunan po yung Yes. pangangailangan na yun, no? That need for touch, ika nga. Okay. So,
Pero ito ay ika nga, pag titingnan natin, ito po ay isang maliit lang na component when it comes to the spa industry. Okay? Hindi lang po ito about the service that we do, but we have to also look beyond, no? Andiyan yung kaya nga nabanggit natin yung sa operation, no? Nabanggit natin doon sa yung element ng hiring, but most of all, yung ginagalawan nating industriya, hindi lang sa local, kung hindi sa buong mundo, no? Kasi ang industriya ng pagmamasahe, ano yan eh, it's not a local phenomenon, that's an international phenomenon, no? Na according to experts, lalo na nung nagkaroon ng pandemic, di ba? Pagkatapos ng pandemic, for a while, nagkaroon ng lull moment, pero pagkatapos noon, biglang nanumbalik, no? Yung appreciation ng mga tao kung ano yung masahe. Kasi nung araw, I remember when still very young, pagka sinabi mo massage o masahe, laging ano yan eh, laging ang association yan is either yung parlor na mayroong massage sa ibabaw ng ano, sa yung barbershop na may masahe sa ibabaw sa second floor, parang ganon, ano? And then nung una, ewan ko lang sa naabutan mo yung mga sauna bath na yan, no? Naging uso Oh, yan yeah, yeah, yeah. Oo, lalo na sa totoo. Manila, Yeah. no? Yes, yes. Ah, Marami yan. yeah, I do not know kung narinig mo yung Maalikaya diyan sa Quezon Oh, Out. yes, 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 yes. Yes. Dati yan, Narinig ko yan. Maharlika yun ng araw eh. Yan, noong na ano ni Marcos yung Maharlika, parang kinausap yung management, pinalitan nila ng pangalan, no, naging Maalikaya. Pero kung titingnan natin na maigi, truth to tell, yung masahe nung araw, which a little still ngayon na nangyayari, parang ano eh, front eh, no? Front siya nung, sabihin na natin sir, prostitution. Yes, sir. Okay? Kasi sa sauna na lang, di ba? Ano ba yung ayos nung nagpapaligo? Hindi naman pwedeng maligo mag-isa yung client, no? So mayroong attendant, no? May sauna bath attendant. Yes, yes. Ano yung ayos ng sauna bath attendant? Naka-short na puti, naka-t-shirt na puti. And then sasamahan yung client doon sa shower room kasi sauna attendant nga eh, no? So hihiluran niya, paliliguan niya, things like that. So in the process, nababasa din siya. Okay. Yes. So since yung setup, ewan ko lang kung napansin mo yan diyan sa may Taft tsaka diyan sa may Ross Boulevard nung araw. Naabutan ko pa yung iba diyan eh. Ganon yung setup, Kaya malamang sa malamang mapupunta sa hindi maganda. No? Kasi isolated eh, sila lang dalawa, asikasuhin niya, things like those. So, hindi malayong mangyayari, babagsak at babagsak doon sa tinatawag ng iba na happy ending. Okay? So, which gives us a negative mark kasi Yes, yes. nagkakaroon tayo ng Totoo. stigma. Masahista yan eh. No? Sabi nga ng DOH, nung kami ay sinasanay ng DOH para sa accreditation, laging ipinapasok sa isip namin na wag niyong tatawagin ang inyong mga manggagawa, yung mga estudyante ninyo na masahista. Why is that? Therapist. Why is Oh, that? yes. Kasi Because of the negative connotation nga po, sir. negative ang connotation ng masahista. Yes. No? Yes. Lalo na yung media. Diba? Pag ni-radio isang spa, masahista. Ganon Yes. yun eh. No? Mga minor de edad na masahista. So, It goes with additional service kasi. yes. Lalo na re-reinforce yung negative na connotation. Yung negative, yung stigma ng massage industry. Okay? So, ako lubos na nagpapasalamat sa DOH kasi talagang sinikap ng DOH na kahit papaano maiangat yung industriya. Elevate. Okay? Kasi whether you like it or not, ang ganda ng mga benefits ng masahe. Galing, no? This is one best way to help maintain, to have a healthy lifestyle. Masahe. Kasi number one po dyan, blood circulation. Hindi mo mababayaran yung benefit na yan ng ano lang. Kasi, di ba, magkano lang for 1 hour? I do not know. Sa area nyo, sir, magkano po yung charge nyo sa massage? Actually, sir, hindi nga ako nagpapamasahe eh.
Hindi, yung sa spa nyo po. Ah, I think, kasi mag-uumpisa pa lang kami sir. Pero I think it's Opo, around, uh, yung Swedish, I think it's around 400 plus. 400 plus. Sir, sa Opo. Quezon City po kayo ngayon? Ay, hindi po, Pangasinan po kami. Pangasinan. Okay, Opo. Pangasinan. So, yes, yes, yes. Okay. Manila rate. May meeting Manila pa. rate. May meeting. Opo. Ayun, mag-out si ano? Si May? Hindi po, hindi Hindi po. po, hindi po. Hindi po. Okay, sige. Sorry So, po. sa Manila, naglalaro na yun ng 500, no? Mm. Per hour, naglalaro Opo, 500. opo. Home service, umabot yan ng 700 to 1,000. Okay? So, pero bakit marami pa rin kumakagat? Kasi ang sarap nga eh. Di ba? Kaya nga hindi maiwasan, may iba na-addict na yan eh. Minsan tinatanong ako, sir, pwede bang araw-araw magpamasahe? Yung gano'n, no? Kung titingnan mo sa point ng economy, pwede. Pero counterproductive sa health. Yes, yes, yes. Para yung, ano sir parang bodybuilding, di ba? May Nagwe-weights ka, rest period. kailang may rest day ka, may Yes, rest may period rest ka. period. Yes. Otherwise, kung sinagad-sagad mo yan, wala. Maging Body counterproductive. pains. Yan. Counterproductive na siya. Yes. Ganun din sa masahe. Kaya maraming dapat maraming bagay dapat na ma-educate yung client. Okay? Kaya eventually ako I will encourage lalo ng mga spa owners na mag-LMT, no? Mag-license training. Bakit? Kasi ito yung entry level natin no? Ito yung pagdating sa masahe, ito yung mga basic thing that we need to know. Although, siyempre kung ikaw ay doktor kasi no? Yes, sir. Opo. Kung ikaw ay medical doctor, wala na yan. Di ba? Wala. Manilang yan. Manilang yan. Pero kasi minsan, may mga bagay sa masahe na kailangan maintindihan din natin. No? Kasi iba yung 10 years ng medical study natin dun sa day-to-day operation ng masahe o ano po yung Yes, mga yes. dapat gawin natin, no? Na madali nating mai-translate, madali nating maipaliwanag sa client natin kung naintindihan natin kung ano din yung mga pamantayan ng DOH when it comes to the massage, no? Opo. Although tulad yung sa klase natin ngayon sa ating online, meron tayong dalawang doktor merong isang PhD, merong ganon, no? Pero Yes, bakit sir. nila gusto mag-aral? Kasi sabi nila, sir, nakita namin yung benefit ng masahe. Mas maganda kung may lisensya din kami para we can speak with authority kung ano yung mga bagay patungkol sa masahe. Okay? Yes, sir. So meaning to say, from the microsim sa malawakan, talagang maraming dapat alamin para tayo ay magkaroon tayo ng sapat na kaalaman kung paano natin i-engage yung ating client sa ating masahe. At the same time, paano natin i-manage yung ating spa, and that is also in relation to competition outside our own spa. Okay. Lalo na kung nagbabalak tayo minsan kasi sabi nga ng iba, sir, wala namang yumayaman sa spa operation Yayaman ka kapag ka nag-franchise. No? So if you have a concept na gawa mo ng franchise, ang tawag nun, yung material, and then i-franchise mo, talagang yayaman ka nun kasi i-replicate yung iyong concept. Yung ganon. No? So i-replicate niya, idodoble mo lang, ibebenta mo yan as a concept. Wala na silang isipin kasi ikaw na yung magsusupply ng mga therapists, magsusupply ng training and things like those. Ang kanina lang is, find a place where they could start your spa and use your concept. Yung ganon. But still, kailangan we go down first to the basics. No? So, yan po. Basics. Okay. So, yan. Right now, tulad nabanggit natin kanina, habang tumatagal, number one, napansin ko, yung mga tao na nagpapamasahe, they become more and more sophisticated. Okay? Maano na sila, kumbaga nung araw kasi, mahagod mo lang, masaya na yung tao. Pero ngayon, unti-unti, marami nang hinahanap yung mga tao. Di ba?
lalo na po yung mga ano na nakaranas na ng mga pagmamasahe dun sa mga high-end spa. So their expectations is ano, it's going higher. Okay? Sabi dito, the spas are increasingly, we need to increasingly focus on holistic wellness, no? Kaya tulad na sabi mo kanina, Doc, hindi lang siya physical, it has to be mental and emotional health, no? Kasama na dito yung psychological health. And even ako personally, I would even venture to go into the spiritual health, no? Spiritual Exactly, being. sir. Yes, sir. Kasi hindi pa pwede kasi puro physical lang siya eh. Yes, yes, sir. Di ba? Ito. In order to help people relieve from the stress, you go down to the inner core, the core of everything, Yeah. core of problem in the in man's in man's in a life or human being, which is spiritual, no? Yes. Pero yun nga, ano lang to, kumbaga superficial lang yung mga nasa labas, pero you go deeper, it has to be spiritual. Now, Yes. so sinabi nga dito, kasama na yung, I do not know if you believe in yoga, the meditation, Yes, yes, yes. meditation and counseling, Yeah. along with traditional treatments. No? So, yun po yung nangyayari po ngayon. No? That's the trend right now. Okay? So, kanina wellness, holistic, ngayon naman personalization. Ano yung personalization? Ibig sabihin ng personalization, ito ay yung serbisyo dapat naka-customize, no? Dapat naka-focus doon sa client, hindi naka-focus doon sa concept ng spa, hindi naka-focus doon sa training ng mga therapist. Kung hindi, naka-focus kung ano yung pangangailangan ni client. Okay? Client-oriented. Yes, client-oriented, no? Kaya nga may mga spa, sabi nga dito, gumagamit na sila ng data, no? In fact, siguro I do not know if you are also aware of this, ang iba ng mga spa ginagamitan na ng AI, no? Artificial intelligence, lalo na sa mga query, lalo na sa mga pagka-craft even ng kung ano yung need ng client at ano yung appropriate na modality at appropriate na mga services na ibibigay natin sa kanya. So what we're saying here is habang tumatagal, kung dati ay very broad yung masahe, ngayon medyo naging personalized, no? And I do not know if have you experienced this one. Ako na-experience ko sa Davao. Sabi ko, medyo nagulat ako dun sa concept ng spa. Bakit ka mo? Kasi kakaiba yung approach nila eh, no? There is this spa in Davao na first time ko, nagpamasaya ko sa kanila, first time ko na-experience na nung nag-shower po ako, paglabas ko sa shower, may nakalatag na sir na towel, no? May towel na Tapakan mo na. nakalatag doon sa sa Floor. pintuan. Pagbaba ko, pag-apak ko, alam mong ginawa nung therapist. Hindi siguro therapist yun, baka locker attendant, pinunasan agad yung paa ko. So alam mo yung feeling ko, no? Sabi ko, wow, ang galing. Di ba? Ang galing. Saan ka makakita noon? Pag-apak mo pa lang doon, galing sa shower, may nagpupunas na, pinupunasan yung ano mo, nakaluhod yung yung attendant. And then, Pinupunasan na yung paa mo. Sabi ko, this is the best thing in this spa. This is the best thing I've experienced. Parang totoo yung sinasabi nila na dito sa spa na to, customer is king, customer is queen. Ayan. Kaya sarap balik-balikan eh. No? Kasi kakaiba talaga. Yun. Kaya nga, all things being equal, kailangan meron tayong UPS, unique proposition. No? Meron tayong kakaibang approach. That is if we want to excel, and also we want to have better more return clients. Okay? Hindi yung pagkapasok lang, pag-uwi, hindi na maalaala eh, ay nang bumalik or for one reason or the other. Pero ito dapat meron tayong kakaibang approach para hahanap-hanapin tayo, balik-balikan yung ating spa sapagkat meron silang nakikitang hindi nila nakikita sa karaniwang mga spa. Okay? Ito yung sabi natin kanina, AI use of generated. AI makes things easier for us. No?
better for us, no? Even kung maglagay tayo ng ating website, yung mga website may mga AI na, no? May mga bots na yan na sumasagot ng mga tanong. Sila na yun na yun, no? We are now at the age and time na talagang na tayo, nasa technology era na tayo, na wala tayong choice but to really make use of these things, these tools, para we could not only stay competitive, but we could exceed the expectations of our clients. Okay? So kasama na yan, virtual consultations, online booking, no? Iba pang mga wellness applications. Okay? So yun yung dahilan kung bakit yung iba talagang umuusad, no? Umuusad sila. At kung titingnan natin, kasi unang papasok sa isip ng management, medyo mahal yan yung ganon. Pero in the long term, beneficial. Yung ROI mo, makukuha mo yan in the long term. Okay? You just have to invest a little or maybe a little more, pero in the long run, really, really beneficial siya. Okay? The next one is eco-friendly practices. Okay. A few years ago, I happened to attend a meeting sa, I think it was in Thailand, na kung saan ay kasama, ewan ko lang kung paano ako naka-attend doon, but it's a meeting among ASEAN mga wellness leaders, and then I was able to pitch in, pina-attend ako, at doon pinag-uusapan na may mga criteria ang ASEAN, no? Ang Association of Southeast Asian Nations, para may sama sa kanilang mayroon silang what's this, parang roster na mga accredited na mga spa sa ASEAN, no? At ipo-promote nila. Pero ang ano dito, ang take dito, you need to comply with is dapat yung spa mo is eco-friendly, no? Ibig sabihin nun, may mga criteria sila pag pinag-usapan yung sandals, dapat hindi rubber, dapat yung mga native mga sandals ang gamitin, wood, mga gano'n, no? So really eco-friendly, no? Kasi yung ilaw pa dapat naka-solar, yung mga gano'n, no? So sustainable siya. Pero yun nga, real talk, medyo mahal, no? Mahal 'yon, yung ganong klaseng kasi ang turnover ng mga goods medyo mabilis, no? Hindi naman tumatagal yung mga wooden na mga sandals or mga wooden na mga tubs, mga ganon. Pero yun nga, eco-friendly. Okay, so in other words, dapat sustainable. Okay, sustainable. I don't know if you've gone to sir, narinig mo na yung Nurture Village sa Tagaytay. Hindi pa sir. Yan yung na nung sinearch ko siya, it's pioneer pagdating doon sa eco-friendly approach, no? Kasi number one, meron silang parang canteen o parang na yung food na kanila binibigay sa client is nila locally produced, no? Even backyard, no? Sila nagtatanim. Yun yung pinapakain nila. Walang gamit ng mga fertilizer. Yung talagang talagang eco-friendly, no? So it's something to think about. Next, focus on mental health. Ayan. Okay. Tumataas ang cases ng mental health issues sa Pilipinas. Di ba, Doc? Yes, sir. Lalo na sa mga kalalakihan, no? Kaya, di ba, karaniwan na lang yung mga road rage incidents, yung mga ganon, di ba? Kasi mental health issue Minsan, naranasan ko sir sa Manila One time when I was driving diyan sa San Juan City, at nagpa-park lang ako sir. Nagpa-park lang ako. Maya-maya, nagulat ako yung meron akong kaharap na mama, nagpa-park din at nagwawala na, galit na galit. Sabi ko, ba't siya galit? Pwede ko namang ibigay sa kanya yung parking space kung gusto niya Pero I do not know what really happened. But he really got angry at me. No? Grabe. Sabi ko, ako Ayoko natutuwa na Manila sir Oo. Masyado maraming stress dyan sa Manila. Oo.
ito nga, yung tumatakbong sasakyan. Hindi ko alam, parang may na-cut ako, hindi ko naman sinasadya, no? Kasi sa unahan, may kailangan mo i-adjust yung sasakyan. Yung feeling ng mama, sinadya kong i-cut siya. Naggalit na, nakipagkarerahan na siya. Yung time na yun, medyo may baltik ako sa utak, nakipaghabulan din ako. Yung gano'n, no? So, part of which talaga because of mental health issues. Yan. Konting ano lang, konting problema lang, wala, natitrigger, nagagalit na, nagwawala. Mataas yung stress level sila eh. Yes. Okay? So, yun yung ano, yun yung mga nangyayari. No, that's why maganda yun na tayo kung tayo mag-set up ng spa, dapat meron din tong ganung approach, no? Yeah. Na iba yung ano natin, iba yung concept natin. Okay? Kaya sabi nga dito, there's a growing recognition of the importance of mental well-being. Yan. Okay, so yung mga spa natin, talagang tumutulong yan na ma-address yung yung stress levels ng mga Stress tao. level. Yes, okay. Kaya nga sabi nga, 'di ba May, sabi nga ng iba, pagpasok mo pa lang sa spa, wow, 'di ba? Yung Yes ambience, po. ang ganda. Tapos yung music, no? Yung amoy, Yes yung po. scent, relax doon pa Mm. lang, relax ka na eh. No? Yes po. Kumbaga bayad na doon pa lang. Hindi yung, ako naranasan ko yan. Kasi minsan pagpasok mo sa spa, nakita mo yung paa ng therapist, nakataas dun sa upuan, yung gano'n. Di ba? Parang Maganda nga yung setting, pero yung mga tao, walang disiplina. Ng discipline. Yeah. Kaya yun, first and last kong punta yun, hindi na ako babalik. Di ba? So, yun yung ano natin dito na dapat, ngayon, as time goes by, naging focus na ngayon, no? Maraming mga spa, the global trend right now is nakafocus sa mental health, no? So from the physical, the normal thing that we do, to something that's, going to the mental health, ina-address niya po yung mental health issue ng ating client. yes. Yes, very beautiful. Okay? And another thing is the wellness tourism. Kaya kung kayo man ay magbabalak magtayo sa Pampanga, you can set it up in a way na maging ano siya, no, maging hanap-hanapin siya. Pag ginugel, lalabas siya, no, that it's a haven of wellness. Ika nga na kumbaga yung mga local tourist pupuntahan niya, sasadyain yan, parang destinations pa. Yung ganon, no? So, technically hindi naman kailangan mahal siya, pero importante lang mayroong concept at Yes. consistent yung concept na yan. Okay? Kaya yun yung ano diyan, no? Kailangan pag-isipan ng maigi because that is now the trend nowadays. Okay? Ayan. So, the use of CBD oil and other natural ingredients, ito kasama to sa eco spa friendly, no? Sa mga treatments. Later we'll discuss on some of the spas na yun yung kanilang approach, yun yung kanilang ginagamit, no? Wherein it becomes something like a destination spa. You could stay overnight and then you have all your detox thing, mga ganon, at gamit yung mga pagkain na talagang 100% Natural, locally organic. grown, Organic. naturally grown, organic, things like those. Okay. So ano yung mga current challenges nakita natin, nabanggit natin? Given all these things, siyempre, maraming tao naisip nila, parang ano yan lalo na mga Pilipino, di ba, para tayong mahilig sa ano yung dating sikat na dumami, yung sa pagkain sa ano yung shawarma, di ba? Shawarma. 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 Yung sumikat yun, talagang lahat, halos every corner, meron Halos lahat. ganun. Mahilig tayong gumaya no? Oo. Okay. So, competition is getting very tough, no? Kaya nga kailangan tayo maging maging yung ating yung foresight natin way ahead the competition. Okay? Yeah. Kaya sabi nga dito, we need to make a concept that stands out and something that people would always look forward into. Okay. The next challenge that is, yes, naman siya natin kanina,
That's really prevalent. Staffing issue. Finding and retaining skilled therapists, no? Mahirap to, no? Kaya yung pinuntahan kong spa nung isang gabi, nagpamasahe po ako, medyo may problema yung kasi iba ako pag pumunta sa spa, ang aking mind is nasa mind ko, gusto ko ma-relax. Okay. Yes. Pero somewhere during the conversation ko doon sa receptionist, ang nirelay na message hindi clear doon sa therapist, no? Kasi ang inoffer sa akin kasi hot stone. Sabi ko kasi the other week nagturo ako ng hot stone. Sabi ko tingnan ko naman kung paano nila ginagawa, no? So trinay ko. Nagulat ako, sir, kasi ang kanilang hot stone, without me knowing it, without even me telling me na, sir, yung aming hot stone dito po, hindi po Swedish, kundi po deep tissue massage. Okay. So what does that Deep mean? tissue. Deep tissue. Pag sinabing deep tissue, masakit yon. Kasi hago rin eh. Hago din. Yung kalamnan mo eh. Ganon. Parang yan, Oo. parang extensive na Parang hilot, sir, di ba? Yung hilot, traditional hilot. yes, Masakit yun kasi didiinin eh. Oo. So, nagkaroon ng unmet na expectation. Kasi ako gusto ko ma-relax. That's why I want the hot stone kasi ang aking Swedish mind massage. is Swedish. Yung Yes, Swedish relaxing yun. Yes, Hagod sir. yun. Eh ang ginawa, tinanong lang ako, sir, ano ba yung nararamdaman mo? Saan ka ba may nararamdaman? Hindi ko alam, yung cue na yun pala, therapeutic. No? Sinabi ko lang na medyo nangangali yung paa ko. Hindi lang paa ang buong katawan, sir, hinagod niya ng deep tissue, di masakit yung kaya hindi ako na-relax, Bugbog. binabantayan ko eh. Nako sandali, Yes. baka mamaya spinal column ng dinidiin Yeah, dito. yeah. Baka naman yung buto, magigising na lang ako. Kasi pati buto, talagang dinidiin yung ganon. Hematoma. Baka magkaroon ako ng hematoma. So, in other words, may problema doon sa the way things are delivered. No? Yes. Oo. Kaya nag-usap din kami, nagtanong ako about pa yung training nila, gano'n. Kasi ito, ang therapist na to, galing Manila, and then pumunta ng probinsya, nagtrabaho doon. Siguro dahil ang mindset ng tao kasi pag Manila, superior yung kanilang knowledge, hindi na niretrain siguro yung therapist. Okay. Pero yun may problema. Kaya tulad ng sinabi dito, hindi madaling maghanap at mag-train ng mga therapists. No? Yun po yun. Kaya yung I do not know, sir, kung na-encounter mo, meron na kasi akong ginawang page na sa Facebook, Urgent Hiring for Massage Therapists. Tapos nilagyan ko ng open and close original. Kasi may gumaya din urgent hiring. Alam mo, sa totoong buhay, sir, umabot na ako ng 50,000 members. Not only, sir. 50,000 po. Naghanap po ng mga Although marami din doon na pumapasok. Hindi sila naghanap ng therapist, kundi pinasukan nila ng services. Which I told them na limit lang sa hiring. Yun na yun. Anyway, so what we're saying here is that there is really a great demand for skilled and properly trained therapists. No? Yes. So later in our discussion, pag-usapan natin ano ba yung mga do's and don'ts sa mga bagay na yan. Okay? Next would be, alas 2 pasado na tayo. Health and safety regulations. PAS must navigate complex health regulations, especially in the light of ongoing concerns. Ito yung context nito is yung sa COVID-19. No? So, yes, sir. paano natin gawing maingat? Kasi hindi lang naman COVID, marami pa mga viruses na kumakalat nowadays. So, kung ang spa natin ay merong mai-project natin sa client natin na we are conscious, we are aware of these health issues, and then we're doing something about it, kaya you are safe with us. Parang ganon. Okay? Sige po. So medyo mahaba pa itong discussion natin, and I think we will end here. Tuloy na lang natin next Saturday. And do you have any issues and concerns, Doc? Meron kang gusto pong clarify before we go? Wala naman po, sir.
Okay. Sir, if you remember, sir, nagtanong ako sa inyo dati kung meron kayong alam na training ni Sarge, and you said you're training therapist for Yes. stone massage, Hot stone. hot stone, Opo. yeah. Oo, So oo. nagtutrain kayo, sir. Yes, we do. We do. Actually, Bioessence, marami tayong mga hinahandle na mga ano, pero yung ang pinag-usapan dito kasi, bawat kasi spa, may mga kanya-kanyang mga requirements. So, Yeah. especially yung sinasabi nga natin, Yeah. minsan they would ask for signature massage, things like those. So, Yeah. we do prepare, sir. We do prepare and Okay. training for that. Yeah. Oo. And hangga't Sige, maaari sir. ako So, yung mahawak mismo ng training. sige, sir. So, one time, sir, siguro magme-message ako sa inyo. I will have my staff trained by you, sir. O, sige po. Pwede naman Sige, pong sir. online. Pwedeng online, Alright. provided meron din tayong model at your end para Yes, sir. habang tinuturo Sige po. ko, then they do it Ginagawa nila. at other end. Ganon. Sige po. So, Yes, sir. Sige po. that's the modern way of doing things and also to cut costs. Yes, sir. Sige po. Sige po, Sobrang sir. gastos po kung ano. Anyway, Yes, sir. so, I'll send you a message, sir, pag ano. yes sir, yes sir. Just let Sige me po. know. And then, Yes, sir. may ikaw may tanong ka ba? Do you have anything to ask? May gusto ka clarify? Okay lang ba? Sige po, go ahead. Hindi ko po kasi nasimulan yung unang napag-usapan, so Medyo. opo. Kaya po medyo naghahabol po ako dun sa kung may nalagpasan po akong hindi ko na yung tinuro As niyo po una. introduction. Na-mention. Opo, sa intro, Okay. opo. Ang gagawin ko, sir, may, yung ating if you notice, nagre-record po ako. Yes, sir. Para sa Para YouTube. kung may ma-miss out kayo, pwede niyong balikan. No? Sige, sir. Oo. Sige po. Para may reference din tayo. So, Apo. I even do that sa ating pong LMT. Whenever I do my lectures, I give time, ini-edit ko, ina-upload ko para may reference, pwede niyo masundan. Okay? Sige po. So Sige wala po, sir. kayong Yes, miss sir. out and Apo. talagang ma-reinforce kung ano yung mga natutunan natin. Sige Okay? po, sir. Sige ma'am, sir, maraming salamat and kumusta Thank you na for a kayo? very interesting day, sir. So si Mrs. po hindi na po siya sasama, si Maymay nang papalit sa kanya. Yes, sir. Opo. Kasi medyo may conflict dun sa schedule, sir. So, kaya siya Okay. na lang po ang papasok. Apo. Sige po. So I appreciate sana kung mag-enroll ka online sa website. PM mo ako. O si sir, pwede mo i-send sa kanya yung link na enrollment kung okay lang. If not, ako na lang mag-send. Sige po, sir. Sige po. Apo. Paki-PM mo ako and then send ko yung link para officially ikaw na yung ilalagay ko na para meron kang record sa enrollment natin. Basta po yung sa website, pwede mo na ma-google AUSA online, AUSA, kahit na AUSA lang, AWSA, and then lalabas yung website. Pagka nabuksan mo yung website, ihanapin mo lang yung enrollment. Pag na-click mo enrollment, just select the spa management course. Basic management. Okay po, sir. Sige po, Thank you po, maraming sir. salamat. And Sir, thank you, sir. next Saturday. See you again next week. We Yes, will sir. just usap-usap lang din tayo, sir. Apo. sir. Sige po. Sige Maraming po. salamat and God Maraming bless. Thank salamat you po. po, sir. Sige Thank you sir. po. Sige Bye po. po. Bye po. Salamat po. Salamat po.